Breaking news mga kababayan. Nako, magugulat kayo dito. Itong pagkasawi ni Cathy Cabral, asawa nito nagsalita na. Tila may dalawang istorya ito. May misteryosong bumabalot sa pagpanaw ni Cathy Cabral. Kasi nga naman itong asawa ay tila may kahina-hinala. Ayaw pong ipa-autopsiya ang katawan ng kanyang asawa. Bakit kaya mga kababayan? Naguguluhan ng mga Pilipino. Bakit ayaw malaman ang tunay na dahilan? Sabi niya mga kababayan, bakit pa? Bakit pa kailangan ipa-autopsiya ito? Hindi na, kailangan na bigyan kami ng waiver para makauwi na. Gusto namin siya makasama sa Pasko. Bakit mga kababayan? Bakit niya ipinagbawal na ipa-autopsiya para malaman ang tunay na dahilan? Ano kaya ang mga misteryosong dahilan? Kaya ang mga Pilipino mga kababayan, sari-sari po ang nasa isipan. Bakit? Pati pamilya. Sabi po ng mga komento, magkano? Magkano ang ibinayad dito? Buhay ang kapalit? Pera ang bumalik? Yun po ang mga komento. Kasi nga naman mga kababayan kakaiba ito. Pamilya mo. Mga kababayan, gusto mong malaman kung ano ang tunay na dahilan. Pero ultimo pamilya, asawa, ayaw pong malaman. Bakit? Ito ang malaking katanungan ng sambayanang Pilipino. Pero sabi ng iba, yan ay parte ng proseso para malaman kung ito nga ay may dalawang kwento o misteryosong dahilan. Bakit ganyan ang nangyari kay Cathy Cabral ng DPWH? Marami pong mga agam-agam mga kababayan. Pati si Senador Marcoleta ay diskumpiyado dito. Tila may dalawang kwento ang istoryang ito. Talagang nakakakilabot. Pati si Congressman Lebiste naglabas ng matinding pahayag dito na hawak ni Yusek Cathy Cabral ang maselang sikreto ng ebidensya kung sino ang mga proponents ang nasa loob ng computer. Kaya mga kababayan, ito na ang pahayag ng asawa ni Cathy Cabral. Pakinggan po natin at i-analyze po natin bakit niya nasasabi ito. Bakit niya gustong hindi payagan ng gobyerno na malaman ang tunay na dahilan. Nako mga kababayan ko, nakakalungkot ako. Nagdurugo ang puso ko mga kababayan. Hindi lamang ang pamilya ni Cathy Cabral ang nagdurugo na malaman ang tunay na dahilan ng kwento. Ito na po. Pakinggan po natin at mag-react po tayo at magbabasa tayo ng komento ng mga Pilipino. Kasi nandito kami, dumating ako dito kagabi, alauna. O, alas 2. Para ayusin lang yung bangkay ng asawa ko. So ngayon, ang dami nilang hinihingi na mga requirements para ma-release namin, magmadala namin sa Manila. Hanggang ngayon, hindi pa gumagalaw yung papel eh. Sir, ang sinabi po kasi ay nag-ano po kayo, nag-waiver po kayo, pero pinapa-autopsy po kasi yung asawa Okay, ninyo. sabi ko nga, ito na nakita namin, pinakita ko na sila yung yung bangkay. Where nakita nila, tinignan nila kung ano yung tsura. Tapos papa-autopsy nila na pag nakita nila siguro karapatan na namin na nagbigay na kami ng waiver. Sir, bakit po ayaw niyo pong ipa-autopsy? Alin? Yung, Ba't na papa-autopsy pa? Nakita mo na yung sarili mo na yung sarili niya na hiwain mo pa? Kasi nakita na ako na in-autopsy, binubuksan buo. Tapos bayaan lang, iiwan na lang ng mga mag-autopsy. Ikaw ba gusto mo namatay ka na? Gusto pang Gusto mo makita pa na naghirap na yung tao tapos ihiwain mo pa? Para lang maano? Ano ang dahilan na wala naman sila nakita foul play?
May kahilingan pa kayo sa government, sir? Hinihiling ko lang. Kasi ako galing rin ang gobyerno eh. Sobra yung ano yan na nagpakahirap ang asawa ko. 42 years in service. Tapos ayan ang nangyayari. Gusto Sabi ko niya ko- magbigay ng reaction, sir, sa attention na binibigay ng... Ako saan galing rin sa trabaho eh. Galing rin sa gobyerno eh. Kaya nga lumabas ako sa gobyerno eh. Sir, gano'ng kasakit sa pamilya nyo na naantala pa po yung pagpaproseso po sa bangkay ng asawa nyo? Ayun nga Yung nagluluksa nandito po kami kayo. para ano eh. Tapos ang dami pa nilang requirements. So, ganun ba yung nagdudusa na kami tapos ito ang maramdaman mo, pahirapan ka pa. Pero sir, nakikilala niyo po yung, po Oo. yung mukha ng asawa niyo? Oo, kilala ng anak ko, kaya bigay kami ng waiver. Ano pa gusto nilang punto? So, Na para patunayan, gaano katagal kami nagsama ng asawa ko. naniniwala po kayo aksidente po yung pagkahulog Oo. niya? Kasi, ang punto lang naman doon, nagpunta siya dito para mag-unwind kasi masyado madaming pressure na. Kasi kaugnay po yan nung sa flood Oo, control, sa sir. flood control. Siguro, kasi hindi kami nag-uusap tungkol sa ano eh. Sa kaso ng flood control, hindi kami nag-uusap na pag yung kaso, yung isang kaso niya sabi ka may attorney ka, bahala yung attorney mo mag-ano. Dahil kaming mag-asawa, iba yung namin. Pareha kaming engineer, kaya ayaw ko namin ka ng professional jealousy. Apo. Kaya umalis ako sa gobyerno. So, ang gusto niyo po, ma-release na po. Oo, yun lang gusto namin. Magpapasko, makasamahan man lang namin yung asawa, makasama ko lang, asawa ko yung Pasko. O ayan mga kababayan, ayaw po ng asawa ni dating Yusek Cabral na ipa-autopsy ang labi. Mga kababayan ko, ano kaya ang dahilan ng kwento? Ano ba ang doble ng mga istorya na parang malapelikula, mga kababayan ko? Bakit ganito ang reaksyon ng pamilya? Sabi, may isang senador, mga kababayan. Si Kiko Pangilinan nito nagsabi, dapat i-autopsy, baka ito ay peke na katawan para takasan ang kanyang kaso dito, mga kababayan ko. Ipa-autopsy para malaman kung talagang totoo ang katawan ni Cathy Cabral. Kasi nangyari na po ito na merong isang kaso para makatakas sa kanyang nagawa na mali. Gumawa ng paraan. Ganyan po. Kunwari, nangyari gaya ni Cabral pero peke pala yung katawan. So parang pinapalabas dito ni Manong, itong asawa ni Cathy Cabral, wag na! Alam namin yan! Kilalang kilala ko yan. 42 years kaming nagsama. Isa rin akong engineer. Kaya alam ko kung sino yung asawa ko. Yung pamilya ko. Kilala nila siya na yan. Alam namin yan. Siya talaga yan. Nanay ng anak ko yan. Grabe mga kababayan ko. So, i-check natin yung mga komento ng mga Pilipino na nagdaramdam. Bakit ganito ang nangyari kay Cathy Cabral? Kahindik-hindik na kapalaran. Isang masakit na kahapon dito nagbuwis ng kalungkot-lungkot na tadhana, mga kababayan ko. Nagdurog ang mga Pilipino. Gusto rin naming malaman kung anong dahilan nito. Hindi lang kayo ang nasasaktan dito. Ito ay kasama sa proseso para malaman kung anong tunay na dahilan dito. Mga kababayan, nakakalungkot. So, check po natin ang mga komento ng bawat Pilipino. Ito po. Ay, ito na, mga kababayan. Ito na ang mga komento na nako. Ito na, mukhang may malaking kinakatakutan ang asawa ni Catalina Cabral. Ito po, mga kababayan ko.
Mukhang may malaking kinakatakutan ang asawa ni Cabral. Takot ba ito sa mga maaaring matuklasan ng pamahalaan ni Pangulo ang tungkol sa bilyones na nakaw na yaman ng kanyang asawa at bawiin lahat ang mga ito ng pamahalaan, or baka may mas malalim pang dahilan kung bakit ayaw niyang ipa-autopsy ang katawan ng kanyang asawa? Dapat ipursigi ng pamahalaan ang pag-autopsy, pagkuha sa mga cellphone at laptop na maaaring pagkunan ng importanteng mga information sa yaman, kung sino-sino ang kanyang mga kasabwat sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. Kung ito nga ang kanyang bangkay, nako mga kababayan ko, maraming agam-agam dito na hindi ito ang katawan ni Cathy Cabral, na isang peke lamang ito. Tuloy pa natin mga kababayan ko, kagulat-gulat. Eto ba, sabi ni Jess Rimando, misteryoso ang pagpanaw, misteryoso rin si Mister kasi ayaw niyang ipa-autopsy ang katawan kasi wala naman daw nangyaring foul play. Aba, naghuhusgado na mga kababayan, defensive talaga. Paano niya nasabi yon? Samantalang yung driver mismo ay di malaman kung ano ang sasabihin, na kung uuriin mo or susuriin mo ay iba-iba. Una, sabi niya bumalik siya after 1 hour, sunod after 2 hours. Kahit pulpol na investigator ay di mahihirapan sa paglutas ng kaso. Nako po mga kababayan ko, kung autopsy yan, malalaman kung ilang oras na siyang pumanaw at kung ano ang ikinamatay. Malamang hinulog. Anak ko po mga kababayan, tila may foul play talaga dito na sinasabi. Mukhang walang concern, walang bakas ang pagdadalamhati, walang absence of grievance. Nanay ko nga noon. Grabe mga kababayan. Mukhang hindi mo makakakitaan ng dito mga kababayan, yung sense of grievances. Yung nagdadalamhati ka, nalulungkot ka. Mga kababayan ko, kita nyo po, ultimo pamilya, mga kababayan, ayaw ipa-autopsy. Ayaw malaman ang tunay na dahilan. Baka nga, may dalawang kwento ito. Baka nga itong si Cathy Cabral ay may isang tao na naglagay dyan sa lugar na yan. Hindi ang kanyang sarili. Mga kababayan ko, kaduda-duda ang kanyang asawa na bakit tumututol na hindi bigyan ng otopsiya itong katawan na ito. Tila may dalawang kwento na sikreto na ayaw mabulgar sa sambayanang Pilipino. Nakakalungkot, nakapalaran, nakakalungkot na pangyayari na okay lang sana mga kababayan ko kung hindi siya dawit sa malaking iskandalo ng pangungurakot sa gobyerno Pero si Cathy Cabral mga kababayan ay hawak ang masiselang sikreto na ebidensya. Naayon na rin kay Senador Marcoleta na na-interview itong si Lebiste. Merong computer na hawak itong si Cathy Cabral na naglalaman ng mga listahan ng mga politiko na proponents na naging sanhi ng korupsyon. Nandyan lahat ang mga pangalan. Sabi ni Lebiste, hawak ni Cathy Cabral ang computer na ito. Merong iilang tao ang may kopya nito. Kung may papakita lang ito at maging paraan ng investigation, tapos na ang investigation. Malalaman kung sino ang mastermind. Ayan, ginawa nila. Merong post si mga kababayan ko Tignan natin yung post ni eto po. Dudusa na kami. Grabe, no? Tapos ito ang ramdaman mo, pahirap.
O wait lang mga kababayan ha. Meron ako yung papakita sa inyo. Autopsy pa, ikita mo, Ito nakita mo po. na yung sarili mo na, yung sarili niya na, yun na nagbigay na kami ng Ayaw waiver. niya nang ipa-autopsy yung asawa niya. Sintanggap niya na Alin? na yun ang iginasawi. Papa-autopsy pa, ikita mo, nakita mo na yung sarili mo na, yung sarili niya na, O yan mga kababayan. Wait lang ha. Meron akong papakita sa inyo. Si Mike Defensor. Mike Defensor. Meron po siyang pinost dito sa kanyang official FB page na talagang mapapaisip kayo mga kababayan. Mapapaisip kayo ng ito po. Ito po ang kwento. O, sinaway ko siya pero bumalik pa rin. Driver binunyag ang mga hiling ni Yusek. Naku mga kababayan ko. Ito pa mga kababayan ko. I-check po natin ha. Yung sinabi po ni Mike Defensor. Wait lang. Wait lang mga kababayan ko ha. Mahalaga kasing malaman ito eh. Kakaiba ito mga kababayan ko. Kakaiba itong nangyayari ngayon na tila mayroong malaking mastermind ang gumagalaw. Pinapakilos ang kanyang galamay para hindi malaman ang totoo kung sino siya. Nako mga kababayan ko, wait lang ha. Rowena Guanzon, para makita natin. Ito po, mga kababayan ko. Merong gumagalaw na kakaiba, mga kababayan. Matindi po ito. Kakaiba ito, mga kababayan ko. Nasaan na yung post dito? O yan o, fear of heights, tapos nagmuni-muni sa bangin, o kita nyo. Takot pala sa bangin ito si Rowena, si Cathy Cabral, pero nandun, nagmumuni-muni. Parang salungat yung kanyang mga sinasabi. Ito po mga kababayan ko, kakaiba ito. Kakaiba itong mga nangyayari ngayon, mga kababayan. There's something behind the story. Ang tindi, mga kababayan ko. Nasaan ba yung si dito? Si Mike Defensor. Meron siyang pinost dito eh. Kakaiba mga kababayan ko eh. Saan yung i-check natin ha? Naku po, nakakalungkot ito. Si na lang, si Lebiste. Ayan. Lebiste Leandro Legarda. Ito. Di ko makita yung mga eh. Ito. 12 hours ago. Mga kababayan ko ito. Sinabihan ng anak ni Yumaong Yusek Cabral na hindi ilalabas ang bangkay ng kanilang ina hanggat hindi nila ibinibigay ang cellphone nito. Ito ay kahit wala pang kasong naisipan laban sa kanya, sa alinmang hukuman, nasa devices niya ang listahan. Naku po mga kababayan ko, sinabihan ang anak ni Yumaong Yusek Cabral na hindi ilalabas ang bangkay ng kanilang ina hanggat hindi nila ibinibigay ang cellphone nito. Ala ka mga kababayan ko. Kaya ba niyong gobyerno? Nako mga kababayan, there's something behind the story. Nako po, ayan Sinabihan ng anak ni Yumaong Yusek Cabral na hindi ilalabas ang bangkay ng kanilang ina hanggat hindi na ibibigay ang cellphone nito. Ito ay kahit wala pang kasong inaisampa laban sa kanya sa alinmang hukuman. Nasa device niya ang listahan ng mga proponents ng DPWH insertion. Nako po mga kababayan, nakakaano ito? Tindi, Nako po. Ito pa. Ang file si Yusek Cabral ay inaprobahan ng DPWH na ibigay sa akin noong September 4. Ipinakita ko ito sa ICI noong November 18 at 19 at sa Ombudsman noong November 16. May kopya rin ng DPWH. Nako po mga kababayan ko. Matindi ito. Sabi ni Lebiste. Something doesn't... Ito mga kababayan ko. Hindi ka panipaniwala ang nangyari kay Cathy Cabral. There's something behind the story na kailangan malaman nating mga Pilipino. Ano ba talaga ang nangyari sa kanya mga kababayan ko? Sabi nga ni Senador Marcoleta,
hawak niya ang masiselang bahagi ng mga ebidensya na sekreto na ayaw malaman ng mastermind kaya gumagalaw na ang galamay. Nako po, mga kababayan ko, bakit ang pamilya at asawa ni Cathy Cabral ay tumututol na gawa ng otopsiya para malaman at mapag-aralan kung ano ang dahilan ng nangyari sa kanya? Takot siya sa heights pero doon nagmuni-muni. Parang may something dito, mga kababayan ko. Kahit simpleng investigador, malalaman itong driver niya paiba-iba ng kwento na tila bakit nasan yung sense of grievances. Hindi mo makitaan ng nagdadalamhati ka man lang. Alam niyo yung yung amo mo matagal mong nakasama? Habang nagkukwento ka sa sa nangyari sa kanya, abay para ka lang nagkukwento sa isang barbero na kinuwento ang kanyang ginugupitan na customer na tila binobola mo ito. Ba't ganon? Hindi mo kakakitaan ng sincerity. Parang nagkukwento lang ng PBA at basketball player na kanyang paborito. Parang Marites lang na nagkukwento na talagang ramdam na ramdam niya yung nangyari. Pero wala kang maramdaman na feeling sa kanya. Parang ex mo na matapos kang iwanan. Anong tawag doon? Mga kababayan, parang ex na pagkatapos kang pagsawaan, iiwan ka lang na luhaan. Nako, nakakalungkot ito. Yung driver paiba-iba daw ng kwento Sabi niya 1 oras, saging 2 oras. Parang there's something fishy about this happen, mga kababayan. Kayo po, na mga kababayan ko, anong masasabi nyo? Bakit ayaw ng asawa na ipa-autopsiya ang bagay na ito para malaman ng bawat Pilipino ang tunay na dahilan? Kung yun ba talaga ang dahilan o merong ikalawang pagkakataon o isang maselang bahagi ng pangyayari na isang sikreto na ayaw malaman. Isang sikreto na pag nalaman natin ay bubulaga sa atin. Na malalaman ang mastermind dito. Diyos ko Lord. Praise God, save the Philippines. Mga kababayan ko, pag inabot nyo ang bahaging ito, mag-comment kayo. Nagdurugo ang puso ko, mga kababayan. Nagdurugo ang bawat puso ng mga Pilipino. Kailangan natin na malaman at karapatan natin na malaman kung ano ang dahilan sa tunay na nangyari kay Cathy Cabral. Dahil siya po ay isang malaking bahagi ng investigation para malaman ang tunay kung sino ang mastermind sa nakawan sa blood control sa gobyernong ito. Nakakaiyak. Kung ano-ano ang ginagawa nila, binibintangan nila ang mga Duterte. Isipin nyo, mga kababayan, Duterte na naman. Wala na ba kayong maiisipan, mga loyalista nga? Mga vlogger na tatanga-tanga? Nasaan na mga utak nyo? Pagtatakpan nyo na naman, Duterte na naman may kasalanan dito. Gumising kayo. Huwag kayong magpakabobo, magpakatanga, magpakaloyalistang bobo. Huwag ganon. Bias na bias kayo, tapos ididirekta nyo kay Duterte, kay Pulong, hindi pa natatapos ang investigation, magtuturo na naman kayo. Nasaan na mga puso nyo? Gumising kayo, maligo-ligo kayo ng mahimasmasang kayo. Ang babaho nyo na. Hindi ako galit sa inyo, pero yung paniniwala na isang baluktot na paniniwala, may mga mata, may mga bibig, may mata kayo, hindi kayo nakakakita. May pang-amoy kayo, pero barado. May panglasa kayo, pero hindi nakakalasa. Ano yun, mga robot kayo?
Pag sinabing, oh, ito gawin mo, loyalista, magpakatanga ka. Grabe mga kababayan ko, nakakalungkot ang pangyayaring ito. Talagang, ako nga bilang Pilipino nasasaktan po ako Paano pa dun sa pamilya? Nakita mo ang itsura ng asawa, parang wala pong sense of grievances. Yung nagdadalamhati, hindi mo makitaan at ayaw niya na ipa-autopsiya ang katawan ng asawa. Bakit ayaw niyong malaman ang tunay na dahilan? May ikalawang istorya na ayaw niyong malaman ng publiko? O di kaya natatakot din sila mga kababayan para sa kanilang kaligtasan. May dalawang kwento ito mga kababayan ko. Mabubulat-lat kasi ang libro na nakasulat ang mga sikretong hindi dapat malaman. Kaya mga kababayan ko, kung umabot ka sa part na ito, i-comment nyo kung ano mga reaction nyo, kung saan lugar po kayo. At re-replyan ko kayo isa-isa. Mga kababayan ko, gumising-gising. Yung mga mga loyalista na hanggang ngayon nagiging tanga. Magpaka-Pilipino kayo. Okay po? Ako si The Wonders Philippines, ang iyong kabayan, nagmamahal sa bayan, for transparency, for a better democracy. Mabuhay po. I-like, i-share po at i-subscribe ang ating YouTube channel para dumami po tayo. Yan po ang ating bahagi ngayong araw. Salamat po.